sa laki ng kabutan na ito, Oo nga, sobrang ano ang masarap na luto dyan? Mushroom soup. Mushroom Mushroom soup. soup. Soup of mushroom. So, ano ba talaga mushroom? Basta may mushroom, may soup. Pareho soup at saka mushroom. Ayan. Oh. Pero may trivia ako sa'yo, Rufa, ha? Alam mo ba, kapag maulan, maraming tumutubong kabuti. Kaya niyan. Oo, biyayang galing yan sa kalikasan. Pero dapat pa rin siguruhin kung ligtas, maging lamang tiyan. Di ba? Di lahat pwedeng kainin eh. Alamin natin sa kwentong inalam ni Nico Nico Wahe. Wahe. Sa hugis at kulay nito, aakalaing kapamilya ito ng patatas. Kadalasan umunong tumutubo ito sa paligid ng pine trees. Lalo na raw tuwing mamasa-masa ang lupa at malamig ang panahon. Yan ang kabuting buo. Kwento ng residente ng Itogon, Benguet na si JC Peralta, tuwing tag-ulan tumutubo raw malapit sa pine trees ang mga kabute. Ang buo ay isang uri ng wild mushroom. Sabi po kasi ng mga ninuno namin na ito ay pampalakas dahil punong-puno po ito ng protein. Kung naswertehan mo po yung mga kung saan silang tumubo sa tuwing tag-ulan po, mga Hunyo, Hulyo, seasonal lang po ito. Kaya kailangan din namin kumuha para naman sa pampalakas. Dapat alam mo na ang kabuting buo ay tinatawag din na earth ball mushroom dahil sa hugis nito ayon sa mycologist na si Leilani Dacones. Meron ding mga specific na environmental conditions para mabuo yung nakikita natin above ground. Nakikita siya mostly associated sa yung kanyang mutual partner na puno. In this case ay sa conifers or yung mga pines, kaya siya mostly found doon sa Benguet or in the region sa Cordillera. Ito yung mga cooler months or yung mga taglamig na panahon. Minsan din nagre-require siya na meron kang enough na moisture or tubig na grow siya dun sa surface. Kaya umano nitong lumaki ng mahigit 20 pulgada o sinlaki ng bola ng basketball. Makikita natin na purong puti lang talaga siya. Pero pag nag-mature siya, nagda-darken yung areas na yon. Kasi yun yung tinatawag nating spores niya or yung fertile layer kung tawagin natin. Kasi yun yung nagmamature as they age. 3 kilometro mula sa bahay ni na JC ay makakakuha na raw ng nasa halos 2 kilo ng kabuting buo. Ang pinulot na kabute, isa-isa nilang huhugasan at hihiwain para gawing ground pork mushroom. Maglagay ka lang po ng sibuyas, bawang at luya. Igisa mo lang po, parang sa manok lang kung sa adobo. Medyo mapait siya pero masarap at mabango. Mayaman daw ang kabuting buo sa antioxidants at maaari umano makatulong para maiwasan ang sakit sa puso at cancer. Ayon sa nutritionist dietitian na si Jasmine Balisi, ang buong mushroom ay madalas na kinukonsumo ng mga Cordillerans. So far, wala pa namang nababalitang namamatay dito. Pero sinasabi ng mga eksperto na sa pagkonsumo nito in excess amount, nakakakos ito ng gastrointestinal disorders o yung mga pagsakit sa tiyan and minsan nakakamatay rin ito. Simula nung bata pa ako, nakatikim na po ako ng buo, kaya naniniwala po akong walang laso nito. Sa katunayan po, nagpapalakas po yan. Surprised ako may kumakain tapos walang nararamdamang discomfort. Although, ang pagiging poisonous niya is dose-dependent yung tinatawag natin. Depende how much have you eaten or consumed. At least with buo, hindi identified kung ano yung specific compound na nagkakos ng gantong symptoms doon sa nakaka-ingest nito. More studies dapat ang gawin pa on buo para malaman natin kung ano ba talaga yung compound na nandun. Kumbaga napoproduce doon sa region na kung saan siya nakita. Kasi bakit kinakain tapos walang nag-report ng death dito sa atin? sa napakayamang biyaya mula sa kalikasan, hindi lahat ng makikita malapit sa puno at halaman, maaari ring pitasin at kainin. Sa pagkonsumo ng mga ganitong ani, huwag kalimutang sumangguni muna sa mga eksperto. Ako si Nico Wahe, at yan ang kwentong dapat alam mo.